With us this morning is the Administrator of the National Food Authority, Larry Lacson. Good morning, Admin Larry. Hi, good morning, Attorney Karen, and it's nice to be here. Thank you for inviting. Sir, thank you for your time today. And you work in a very important agency, but you're one of the very low-key government officials. So we'll start by getting to know you better on a personal level. So first, let's start where you went to school for your undergrad. You went to Pampanga State Agriculture University, and you have your undergrad in a Bachelor of Science in Agriculture. Yes. Can you tell us why you chose this college degree? Okay, it's like this, no? I intended to enroll and take up accountancy. But eventually, I listened to my father, who is coming from a family of farmers, no, from Pampanga. So he said, why not take agriculture? No? So from a business degree like accountancy, napunta kayo bigla Yeah, sa ang layo, no? yeah, Agriculture. layo. So Kapampangan po talaga kayo? Yeah, I am. Oh. You speak Kapampangan? I do. But I was born and raised in Manila. But my parents are both Kapampangan, kaya we talk Kapampangan at home. So sa bahay nyo, Kapampangan ang Yeah. usapan ninyo, ng parents nyo, mga kapatid ninyo. Yes. Is anyone in your family also in agriculture? Apart from your dad na sinabi mo na sa farming sila? Mga relatives ko, lahat sila, no? Sa Pampanga and Tarlac are farming, no? I myself own a small piece of land and nag-farming din tayo. Talagang farming. Oh, yeah, Anong klaseng tanim po? Actually, the typical rice and corn, but about a year or more than a year ago, I planted onion nung medyo napakataas ng onion noon. So we tried onion and it was successful naman. Well, being raised by a farmer, yung dad nyo, yung pagpapalaki po ba sa inyo, was it comfortable? Kasi narinig ko rin to sa isang interview before na yung Pilipinas, we're unique in a sense that sa ibang bansa, pag sinabing farmer, mayaman, lalo na sa US or even in countries like Malaysia. Pero sa atin, pag sinabing farmer, mahirap. Was it Tama. struggling for your parents to, support the family through a farmer's income? Well, totoo, no, yung farmers in the Philippines, medyo with the size of land and all, it's not that lucrative. But yung family naman ng father ko, sila may mga pieces of land naman na, noon naman, it's enough to send yung mga kids sa school, no? Although public schools, konti lang yung nakakapag-private. But it was pretty comfortable, but hindi pwedeng ikumpara doon sa mga farmers ng ibang bansa. Talagang napakalayo. So nakita nyo pala yung difference then over time na dati komportable ka pagka farmer. Yeah, kasi at saka nung panahon na yun naman, ang mga farmer hindi ganun kataas yung kaligayahan ika nga. Ano lang, kontento, madaling makontento sa buhay. That's why they did not feel na kulang. Oo, tsaka siguro yung inflation din, pamahal yung mga bilihin. Let's talk about your job. So right after college, what was the first job that you held? Well, first job ko, government agad, no? When I graduated 20 years old, I entered the government service sa Bureau of Plant Industry, no? Then contractual. And Contractual then po yung position. Yeah, position. So dati pala, mahirap na makakuha ng plantilla position. Ay, napakahirap. Oo. You have to go through contractual, then casual, and ano. And imagine my first permanent position was salary grade 2. Oh, magkano po ang salary grade 2 back then? Parang 1,900 per month, something like that. Pero paano yung nasusuportahan yung sarili nyo pa lang? Wala pa kayong pamilya at that time? Oh, at that time, wala pa akong pamilya, pero kayang-kaya namang suportahan. But I married early, 23, but yeah, we can sustain naman kahit paano. Oo. Bakit nyo po pinili maging utility worker for the government at that time when you have a college degree? Well, una, my intention was to enter the government. At natapos ko naman sa agriculture, mas marami ang opportunity
sa government pagdating sa agriculture degree. And as a utility worker, ano po yung trabaho ninyo? Well, I was hired dun sa national program noon ng planting materials, yung pinaparama namin yung magagandang klase ng pananim ng mangga, avocado, and all fruit trees, no? But that was short-lived. 5 months lang akong utility worker at that time. And I immediately got promoted to project development officer, handling the whole of Philippines. So, What? yeah. But in 5 months lang? 5 months Ang time, galing. yeah. What accounted for your promotion? Fast promotion? Probably they saw na masigasig tayo. Sabihin na natin na masipag, kahit anong iutos. Kasi kahit anong iutos sa akin, kahit di ko trabaho, tinatrabaho ko nun eh. So I think that made it na promote ako at the time. Well, you also earned a PhD in agriculture at De La Salle Gregorio Araneta University Yes. Foundation. Bakit po nag-PhD pa kayo? Well, nung nasa Bureau of Plant Industry ako, I was heavily involved in the International Plant Protection Convention sa FAO, under ng FAO yon, no? Sa Roma. I went there siguro mga hindi lang 11 times to represent the Philippines. And I saw the opportunity na parang next career, kumbaga, just in case mawalan tayo sa gobyerno, is to join the Food and Agriculture Organization. And a PhD degree is really a must. So, kaya tayo nag-PhD. But of course, second, option. Ika nga, pag medyo bata ka pa, dapat marami kang options. Oo nga. At that time, you earned your PhD while working as well. Yes. So, working student po kayo? Yeah, I'm studying and at the same time working. Talagang at the time. masipag po. When did you have the time to raise a family? I married 23, no? So, at that time, almost patapos na ako ng masteral ko noon. Kasi after college, nag-masteral agad ako eh. So, yun, nag-umpisa na, nagka-kid na, and then, yun, napagsabay naman. Ang galing, juggling everything. Oo nga eh. And eventually, you went to the private sector at Texicon AgriVentures Yes, Corporation. You opted for early retirement from government Yes. and work at this private agribusiness and other companies as well. Can you tell us your stint at AgriNurture and Texicon AgriVentures? Yeah, first siguro, no, I retired early at the age of 39 nung nasa Bureau of Plant Industry ako. It's because I was appointed by the President to become the head of agency at that time. So once na-appoint ka, yun ang nangyari. After magpalit ng administration, I tendered my courtesy resignation. And I joined the private sector basically because gusto kong makita kung ano yung pakiramdam nung nasa private sector ka. Sabi ko, totoo ba ang sinasabi ng private sector na ang gobyerno mabagal? At ang daming bureaucracia, no? So, marami tayong naririnig na ganyan. So, sabi ko, sa other side of the fence naman tayo. Then, I worked sa AgriNurture Incorporated, where I gained so much private experience about enterprise ng rice, no? Rice industry. Rice industry. Oo, But anong sagot po dun sa tanong nyo? Meaning, totoo ba yung sinasabi ng mga taga-private sector na pag government mabagal at mas efficient ang private sector? Actually, ibang-iba talaga, no? Talagang yung private sector, medyo mabilis ang desisyon, mabilis ang kilos. At sa gobyerno talagang medyo mabagal. In the sense na hindi mo rin masisi kasi there are so many watching you your every move eh. Nandiyan ang COA, nandiyan ang ano. So Maraming you have requirements, to be very yeah. careful eh, di ba? So para hindi ka magka-problema, you have to follow those steps. Pero sa private sector kasi, hinasnap, bilhin natin yan, kailangan natin yan. Ganun kabilis. So I can say na masyado malayo yung speed. No? That's why tayo ngayon nasa gobyerno ulit, we are applying that kung saan mas streamline lahat ng bagay so that the private sector maramdaman nila yung responsiveness ng government. Well, the other thing that normally is different between government and private sector is mas malaki magbayad ang private sector. In your case, ganun po ba? Tama. Tama. Oh. I joined, itong pagka-join ko sa National Food Authority, Senior Vice President na ako sa Texicon noon. And I can say that it's a good paying, at saka maraming benefits. May pakotse,
et cetera. Sa gobyerno, wala eh. Tama, no? So, at least na-experience nyo yun sa private sector. Ito yung first time nyo rin na mapunta sa rice. Tama po ba? Nakapunta tayo sa rice doon sa Agri-Nurture Inc. where I contracted 2,000 hectares of rice land noon and we put up a rice milling facility. So nakita ko lahat ng difficulties ng rice industry tsaka yung challenges. So yun, magandang experience yun. And then I joined Texicon Agri-Ventures Corporation, diversified Multinational company. Diversified eh. Meron kami sa feed milling business, chemicals, fertilizers, all input. So Is this an American company? No, Like it's yung a Texicon niya? Filipino. Filipino. Pero yung Texicon niya, walang kinalaman sa... Wala. Yung name kasi, I Yung thought it's like Texicon, Texas. And parang, oo, so hindi pala. It's a No, it's a Filipino company talaga. Filipino company and a very diversified one. At napakagandang experience. You became active also in industry groups like PhilFoodX. Yes. Why did you become active sa mga industry groups also? Kasi nung nasa Bureau of Plant Industry pa ako, particularly itong sa PhilFoodX, I work with them directly. So many of them are friends nung nasa government na ako because we always collaborate. So nung napunta na ako sa private sector, hinila nila ako to join them sa advocacy naman nila. And then, bumalik po kayo eventually sa government ulit. You returned to government service, tama po ba, in early 2024? Yes, so March 11, 2024, nung ma-convince na tayo na mag-join ulit. No, it takes a lot of convincing din sa wife ko na bumalik kasi nga galing na tayo doon. But eventually sabi ko, siguro mas magandang magserbisyo ulit at makatulong kahit paano. And at that point, tama ba na director ang naging position nyo, Director 4 at the Yes. Department of Agriculture? Why did you accept that position? Kasi ang layo ng magiging sweldo nyo from there to from being in the private sector. Tama, no? Talaga namang kanya nga sabi ko, ang tagal na pag-iisip, no? At talagang convincing. Yung kinonvince ko muna yung wife ko na mag-join ulit. But eventually, yung opportunity to serve masyadong malakas ang and probably siguro hindi masamang sabihin kahit paano yung ating pagiging makabayan nangibabaw, no? Kasi parang kailangan nila ng tulong. So, sabi ko, sige na, let's do this. Sino po ang naghatak sa inyo para mag-join ng DA? To be very honest and candid, si Secretary Kiko Laurel. Matagal nyo na po bang kilala si Secretary Kiko? Sa private sector, naririnig na natin sila. But I was introduced then sa kanya, then nakilala ko nga siya. And siya yung nag-convince sa akin na mag-join ulit sa government. It's because, sabi niya nga, maganda yung experience mo kasi 19 years ka sa government, then you spent more than 13 years sa private sector as an executive. Good combination. Yeah. So yun yung And this was after 2 years wherein it was the President himself as the Secretary of Agriculture. Hindi ka ba na-intimidate na you and Secretary Kiko would suddenly have to take over a department, or at least ikaw under that department, then you're leading a full agency under that, na napakalaki ng responsibilidad? Actually, malaking responsibilidad talaga, no? But to answer your question na hindi ba ako na-intimidate, well, honestly, hindi. I studied the mandate of the National Food Authority, yung role niya and all. Sabi ko, parang, I don't know if it's just me, no? Parang ang simple ng mandate ka ako ng National Food Authority, no? So that's why hindi ako yun nga, to answer yan, hindi ako na-intimidate. But later on, we see yung mga nitty-gritties and sabi ko, well, there are so many challenges and so many things na dapat palang ayusin. Well, from the time you joined the Department of Agriculture in 2024, it only took a week before you were promoted from being Director 4 to suddenly being the administrator of the NFA. What caused your early promotion? Okay, ganito yan. I was appointed as Director 4 ng DA. And immediately after oath-taking, inassign agad ako ni Secretary Kiko as Deputy ng NFA. Then after 1 or 2 weeks, sabi niya, no, you head the NFA na kasi
he was the one heading NFA at the time nung sabi niya pumunta ako as deputy. So kanya, ayun agad. I had the agency. I think siguro nakita rin ni Kiko na kakayanin. That's why. That's so impressive. And then let's talk about the 20 peso rice that was promised by President Bongbong Marcos during his campaign. Can you tell us your thoughts when you first heard about that proposal na 20 peso rice? At first sabi ko, naku. Yun yung reaction ko, naku. Sabi ko, pag-iisipan ko mabuti ito, paano ba ito? Kasi 20 peso rice, at that time we were buying last year, kasi last year pa namin pinag-uusapan ito, we're buying at 27 pesos per kilo ng palay. So sabi ko, as a GOCC, NFA, how do I balance it? Sabi ko, kasi kailangan hindi malaki ang lugi. But eventually, nung nakita na namin na as months go by, nakita namin lumalaki na yung stocks, napalaki ko na yung stocks ng NFA. We really need to unload. Sabi ko, yes, we can do this. So parang sabi natin, ito yung strategic thing to do so that we can unload the stocks. At maraming makinabang na Pilipino. In your opinion, is it sustainable to have 20 peso rice from now until the end of the term of the president? Yes, ang tingin ko, no, unang-una, we have to really move the stocks of the National Food Authority. Hindi po pwede yung current situation ngayon where nandyan lang, hindi nagagalaw. Kapag yan hindi nagalaw at hindi natin nailabas through 20 pesos, 20 bigas meron na, mas lalong clogged ang mga warehouses natin, hindi tayo makakapamili sa mga farmers natin, mas malaki ang problema. So, Bakit nga po ba may policy dati pa na hinuhoard lang at nandyan lang siya, hindi gumagalaw yung stocks ng rice? yeah, dito sa National Food Authority, when the rice tarification law, yung RA 11203, na ipasa noong 2019, ginawa lang siyang buffer stocking agency na pwede ka lang maglabas ng stocks during calamities and emergencies. So we don't want naman everyday may calamity or emergency para lang lumabas yung stocks. That's why, kumbaga sa napuno na yung sisidlan, yung lalagyan, wala namang way out. At hindi po ba nabubulok yun? Well, it's a perishable product. That's why meron din naman sa batas na option na to conduct an auction, no, para mailabas yung mga aging stocks natin. And that we will do soon, no? Kasi nga marami yung stocks natin. It's even increasing day by day. And ngayon po ba, do we still buy rice at more than 20 pesos? And then the government has to shoulder that gap in order to sell it at 20 pesos? Yes, we are continuously buying palay from our farmers, no? Kahit puno yung bodega, kapag may lumalabas na stocks sa milling or nare-release through Bentim Bigas or sa DSWD, bumibili kami agad ng kapalit. So, we're still buying dire-diretso. More than 20 pesos po yung presyo per kilo. Yes. So, Paano po yung kulang doon sa 20 pesos? Meaning, yung sobra sa 20 pesos na pangbili ng bigas, saan po natin kinukuha? okay, ganito, no? Maraming pera. stages yan eh. Sa National Food Authority itself, no? Ngayon, bili namin at 23. So, rule of thumb, all expenses times 2 yan, 46. Okay? Binebenta namin yan, sabihin na lang natin 43 na lang para alisin natin ibang cost. 43 na lang. Rule of thumb, yun yung presyo ng bigas na i-convert mo yung palay to bigas. No? Ngayon, binebenta namin yan at 33 sa Food Terminal Incorporated kasi siya yung arm ng DA na ng Bentim Bigas. So, mayroon agad 10 pesos na subsidy si National Food Authority. From 43 to 33, 10 pesos. Absorb na agad namin yan. Kami na nag-absorb yan. Then yung from 33 to 20, 13 peso difference, naghahati dyan ang FTI, ang national government, and yung kalahati, LGU. Kung saan i-distribute? Kung saan i-distribute. In some cases, kung kadiwa ng Pangulo yan, it's all shouldered by the Food Terminal Incorporated. So, yun sa amin naman part na 10 peso na subsidy, wala na kaming kinukuha niyan kung saan, kundi parang absorbed losses na lang sa amin yan. Kasi as a GOCC, binibigyan lang naman kami pang procure ng palay, budget for procurement ng palay.
After that, wala na eh. Paano nga po yun? Paano nyo sinusustain yung balance sheet ninyo kung palugi yung pagbenta ng bigas? We can say as a business, talagang lugi. We cannot sustain it as, kumbaga, na hindi kami malulugi, no? Kahit break even, hindi. Ang nangyayari niyan, sometimes we ask for additional government subsidy or support, no? And at the same time, meron naman kami mga credit lines sa mga bangko just in case we need it. So far naman, di pa kami nang utang for this year. But as someone from the private sector, lalo na nag-work kayo sa corporations where they always run with the goal of having profits, ano yung naiisip nyo na solusyon? Is this sustainable na palugi na lang lagi yung gagawin ng NFA? No, I would like to think na moving forward, maayos natin to with the pinupush naming revision ng RTL and all the other efforts, no. But I would just like to share yung balak ko na personal na level as admin ng NFA. Ang daming assets ni NFA. Prime properties na sa through development, naging prime na sila lahat. What I am intending to do is ganito. Yung mga prime properties na yon, gusto kong kumita, mag-earn. Kumbaga yung mga assets natin, dapat nag-earn lahat yan. So, through leasing, or put up ako ng building yan, or warehouses, saka ko ipapalis. Napakarami yan nationwide. So that yung mga lugi na ma-incur ko dito sa programa natin sa gobyerno, like pagbili ng mataas to protect the farmers, and then pagbebenta ng mura to benefit our consumers. Doon sa kikitain ko, doon sa aspect ng making NFA's asset earn, yun yung pantatakip ko doon sa mga lugi na ma-absorb ko dito sa operation. So that ang objective ko, kahit mag-break even lang si National Food Authority in the future, yun yung wino-work out ko ngayon na mabigyan ako ng kapangyarihan na itong mga prime properties na ito, mapagawan ko ng kahit mag-loan lang ako, alam ko naman, computing yan yung ROI no? Kaya lang sa ngayon, it still need council approval para doon sa mga gagawin ko. So mahirap din na proseso, matagal-tagal siya. Ganon sa gobyerno. Yeah, kaya Attorney, nga, alam mo naman. But is that really a prudent way to do this where bumibili tayo ng mas mahal from the farmers, which I think is fair. As it is nga, hirap na sila. Hindi naman profitable yung talagang umaasenso sila based on yung kinikita nila sa palay. Pero what other solutions can we explore to really make it a profitable business for our local farmers and yet not have the government sustain the losses? May nakita ka po bang aspect na pwedeng baguhin? Napakarami. Napakarami. Can you give us an overview? I can give you a list, no, kung Unang-una, buffer stocking agency kami. In-impose ko agad, less movement policy. Meaning, every region or branch, mag-target kayo kung ano lang yung pangangailangan ng nasasakupan ninyo. Okay? So that, hindi mo na kailangan maglabas, mag-transport ng commodity mo para lang lumabas yan within your community na ika nga doon. Kasi ang laki ng gastos sa logistics. It's because of bili tayo ng bili ng marami dito sa isang lugar nito. Dito kulang. So sabi ko, i-rationalize niyo yung pagta-target so that maiwasan lahat yung unnecessary movement. I think in 2023, for logistics alone, we spent around almost 700 million pesos. Sayang naman. So, sayang naman, no? Tapos sa operation, tinitingnan ko. Sa operation, like pagbili ng palay, meron yung policy sa SOP na isinasako pa namin sa NFA sacks yung palay. Sabi ko, why? We're spending for the sacks. We're spending for the labor. Sabi ko, lahat ng yan, kung hindi na natin iriribag, save ka sa sako, save ka sa labor. Magkano ang sakot? Sabihin mo ng 13 pesos na lang. How many, 10 million sacks na lang. So, nasa 130 million, masasave mo. How about yung manpower or labor cost? Di ba? Save pa rin yan, no? Pero yung quality po ba, pare-pareho per region?
about the consideration na kaya bumibili sa isang area ng marami is because yung quality in one area is superior or preferred sa paggamit ng mga iba? Almost all the qualities naman nationwide halos pare-pareho, no? Kasi yung mga seeds din naman na binibigay ng DA are the same, pare-pareho nationwide, no? Hindi yun yung consideration dahil bumibili tayo dito dahil sa quality. It's because of the sheer volume. Meaning, mayroong mga high-producing regions talaga like Region 2, Region 3, Region 4. Diyan marami ang mga procurement kasi ang dami talagang palay dyan. Siguro ba sa ideal din yung area for growing palay? Yes. What about reforms at the level of yung pag-allow ng large-scale farming? So that means possibly amending the CARP law, yung Comprehensive Agrarian Reform Program. Palagay niyo po ba makakatulong yun? Because you came from the private sector Yes, and you've yes. seen what economies of scale can do. Oo. Actually, talagang makakatulong yun. May effort naman sa ngayon, within the limits of the law, may effort naman yung tinatawag ngayon sa department na clustering. So, clustering ng mga farmers, pinagsasama-sama so that ang assistance sa kanila, mas madali. Bigyan mo ng isang traktora, covered na kunwari, example, 50 hectares or ganon, no? So, yun yung clustering. Pero ako, kung given the chance, mas maganda baguhin yung batas. Allow the private sector to manage large tracts of land para yung economies of scale nga. No? Tsaka liliit talaga yung cost per unit of produce. Ginawa yan, successful dyan yung banana industry, yung Cavendish banana, yung pineapple industry. Okay yan, nangyari yan. Pero ang laki ng effort nila dyan para lang makonsolidate. Ang atin is kung kaya natin paluwagin pa yon so that hindi na mahihirapan yung private sector na mag-consolidate ng thousands and thousands of lots, no, or mga bukirin, mas maganda yan. Ang dali-dali kasing maka-achieve ng economies of scale kung talagang pagsasama-sama. Ngayon, less than 1 hectare na ang size of agricultural land. Oo nga di ba? Less than 1. Can you imagine? Pero pagka pinagsama-sama mo and someone's managing the admin din, the bookkeeping, tapos they can afford insurance, parang malaki yung mai-improve sana But in your opinion, and I know it is not, hindi lang sa rice, but with President Trump's 20% tariff, paligay po ba maapektuhan yung mga bananas, pineapples, because we also export those? Definitely, maapektuhan yon. But I don't know exactly right now kung we are exporting bananas to the US and pineapple to the US. Kasi nung nasa Bureau of Plant Industry ako, we are not. We are only exporting mangoes, pero very limited at mukhang na-stop na. I have not reviewed yung current list of agricultural products that we are exporting to the US. Probably mga processed agri-products like banana chips and all, yung mga ganun maapektuhan. Kung yun maapektuhan, then down the line maapektuhan yung ating sa production kasi yung raw materials natin, of course sa private sector, baka murahan na nila or bawasan nila yung bili sa mga farmers. Admin Larry, you've been advocating for the restoration of NFA's regulatory and market intervention power. Why do you think this is necessary? First and foremost, yung sa marketing, no? Market intervention. Kitang-kita na natin yung effects ngayon ng current setup, no? Dahil dito sa current RTL. Hindi tayo makapaglabas ng bigas during calamities and emergencies lang. That's why napuno yung bodega natin. So, hindi tayo makapamili ngayon ng todo-todo sa mga magsasaka natin. But if ibalik yung market intervention, we can have yung regular na labas ng stocks natin, dire-diretso tayo ng bili ngayon sa magsasaka dahil tuloy-tuloy din ang labas. And at the same time, we can balance yung market, no? Medyo mahihirapan yung pananamantala kung nandyan lagi sa merkado yung NFA rice na mas affordable. So that's one. Pangalawang gusto namin yan kasi nga gaganda yung financials ni NFA. We will have a steady flow of income
to fund our modernization. So yun yung pangalawa. Regulatory powers, ano yan parang kakambal yan How can you stabilize the market and promote equity sa lahat ng players kung wala kang ngipin, no? Kung wala kang regulatory powers. Ngayon, kung ibabalik yon sa NFA at i-register uli natin, i-license natin ulit, lahat ng players, kapag may namantala, pwede na nating i-penalize. So, yun yung napaka-key, important no? Aspect nung pinupush natin. Although marami pang magandang aspeto. So it sounds like yung karamihan ng restrictions na nararanasan po ngayon ng NFA comes from the rice tarification law. Yes. Have you already spoken with anyone from Congress to help you change, amend the RTL, rice tarification law, in this 20th Congress? Ay, marami na po, no? Marami na tayong nakausap, Attorney Karen, no? And even Secretary Kiko Laurel, nag-usap sila ni Speaker, and they will support. And at the same time, yung ating mga nasa Senate, no? Probably 3 of them may personal communication, and they are supporting. Kasi nga nakita nila yung wala nang tipong justification pa. Nakita natin kung ano nangyari sa merkado. Yes, so, and I seem to recall seeing the rice tarification law or amendment to it as one of the priority legislation for this administration. May balita na po ba kayo kung babanggitin to ng presidente natin sa upcoming State of the Nation address niya? Well, based kay Secretary Kiko, no, nakausap niya na si Pangulong BBM. And ang sabi ni Secretary Kiko, i-certify daw ng Pangulo ito as urgent. No? Okay. Sana. Kasi that's one of the key messages no pag nasa SONA yun as certified as urgent, uusad din ng mas talagang mabilis. mabilis. And yung new 100 bag limit on palay purchases per farmer, ano po ba ito? And is this something that, ano yung ma-address niyang issue? Okay. Ganito yun, Kasi prior to that, ang bilihan ng palay sa magsasaka is, kunwari ka magsasaka, you have 5 hectares, at umani ka ng 100 bags per hectare, meron kang 500 bags na ani. Noon, bebenta mo lahat sa amin yan, nag-iisa ka, 500 bags. Tatanggapin namin. Isang farmer lang na kinabang. Pero kung nilimit natin to 100, kahit 5 hectares ang inani mo, yung 100 lang bibilhin namin. Para yung 400, ibibilin ko naman doon sa 4 na magsasaka pa. So meaning, mas dumami yung mas nakinabang kahit paano. Unlike kung hindi natin ililimit, few farmers lang, malalaking farmers ang makikinabang. Paano po kung magkaroon ng calamity in one area, so nagkaroon ng shortage of rice, with this type of rule, malilimit pa rin pa yung pagbili? Let's say, meron kang from one province na makakapagbenta ng more than 100 sacks. Let's say, dahil ang inani nga nila ay 500 sacks. Pero yung dating pinagkukuhaan yung ibang areas at the moment ay binaha. Paano nyo po gagawin na may exemption? Ano naman ito? It's only the administrator na pwedeng mag-issue ng order or mag-revise ng order. So it's easy at your level? It's easy at my level lang yon. I can always change it depending on the situation. But right now, the situation calls for mas maraming magsasaka dapat ang mabilhan. That's why we're imposing this. Former NFA Administrator Roderico Bioco and 138 other officials were previously suspended due to allegedly anomalous sale of government's rice buffer stocks to G4 Rice Mill San Miguel Corporation and NBK San Pedro Rice Mill without the proper public bidding. And then this was also repackaged to look like non-government rice. Meron na po ba kayong balita as to the status of that case? Sa ngayon, nasa ombudsman pa rin yung case. Hini-hear pa ng ombudsman. That's the information that we are getting, no? Yun pa lang. So, probably in the next few months, magkaroon din naman mga decision yan. Why does the NFA need 27 billion pesos for rice procurement in 2026? That was the proposal. But
under the NEP na inapprove na ata ng presidente, I think kahapon o yung isang araw, 9 billion yung initial na binigay sa atin. 27, it's because we're targeting 900,000 metric tons of palay. Minultiply lang namin siya to 30 pesos per kilo. Siyempre, pag nagbabudget tayo, you have to max it out. So, Yeah. kanya naging 27 billion. No? But, of course, kahit mababa doon, pagkakasyahin na rin namin. You only got 1/3 of what you proposed. So, Yeah. hindi ba kayo mahihirapan? I think ang Department of Agriculture got an additional fund that they can support to NFA naman later on. So, ang hirap pala talaga. medyo, it takes a lot of, managing the, the fund para, Yeah. Or being resourceful. Kasi Resourceful, kulang lagi yung kulang pinanggagalingan. lagi, Well, we'll ask you 5 important questions and you'll have about a minute to answer each one kasi we're quickly running out of time. But how would you compare the previous and present administration's promises on rice prices? So, Duterte's 7 kilo per rice promise and President Bongbong Marcos's 20 peso kilo per rice. well, sa ngayon, obviously, yung 20 pesos na pangako ni Pangulong BBM, natupad. No? So that's my take on it. Kahit pagbali-balig na rin natin yung kahit subsidy man yan o hindi, or increasing the production ng ating magsasaka through the programs ng Department of Agriculture. But at the end of the day, it was achieved, no? And it's being rolled out nationwide at maraming sa ating mga kababayan yung nakikinabang. Well, Admin Larry, you have been in the rice sector for so long, kahit coming from the private sector. Nakita niyo po ba yung effect ng rice tarification law? Did it bring down prices soon after it was passed? Initially, talagang binring down niya yung prices ng rice noon, no? Dahil nga syempre, as reaction ng market at saka ng players, ay dadagsa, ibababa natin. So, but eventually, we saw nung stabilize na and then wala na masyadong control ang government, doon naman natin nakita na, ops, eto na. Umangat na ng umangat yung presyo ng bigas. Kung titignan mo is parang nanunood yung gobyerno, walang magawa. Because Yun. of natali yung hands natali. ng government with the Oo. rice tarification law. Yes, Pero kung pag-uusapan lang yung volume, nag-work naman to bring prices down, except that with market manipulation and I guess people trying to maximize profits, Yes. ganun din, umakyat din ulit. Umakyat din. And if you don't have, sabihin natin, watchdog or any intervention from the government, you just leave it to the private sector, mahirap. Mahirap. Of course, because they always try to maximize the profits that they can get. That's the objective of business. Yeah. So, Okay, next question. Can the NFA stop smugglers or price manipulators without its old regulatory powers? no, obviously we cannot. We cannot stop that, no. Kahit doon naman sa previous, medyo challenging yan. It's because there are so many agencies controlling yan or para masawata yan. If only one agency is doing that, mahirap. So it takes a lot of the whole government para ma-stop yung smuggling na yun. When it comes to smuggling, ano po yung pinaka-importanting ahensya sa palagay ninyo? Bureau of that can- Customs. Customs talaga. Customs talaga. Okay, next question. Should the NFA be allowed to import rice again? Ako, as the current administrator of the National Food Authority, palagi ko wag nang i-allow ulit ang National Food Authority to import rice. Why? Para mag-concentrate na lang ang NFA kung paano tulungan yung magsasaka. It's like this If you are the head of NFA and you're given the power to import and buying palay from the farmers, napakadaling mag-import. It's easy. In a snap, dating. Dito sa marami. Marireklamo ka pa, mahigpit ka sa quality and all, etc. Anong gagawin mo kung ikaw ang administrator? Ang bilis mag-import. Baka puro import na lang gawin mo para mas madali ang trabaho mo. Di ba? So,
kung ibibigay mo yun, yung option na yun, baka yung mga susunod na, malin na naman tayo towards importation. Oo. And makakalimutan na naman natin how we will develop our own facilities and all. Kanya na-neglect yung mga facilities ni NFA. It's because, yun nga, nag-lean towards importation during those times. What about importation, not by NFA, but by the rice distributors here? Palagay niyo po ba realistic na itigil ang importation of rice? I don't think option yung itigil eh. We have to accept the fact that kulang pa rin ang ating production for our requirement. We really need to import that gap. Ang ano lang is we have to manage yung volume na ini-import at saka yung timing ng pag-i-import. So again, babalik tayo dun sa isusulong natin, there should be some sort of control ng government doon pagdating sa importation. We cannot just leave it into the hands of the private sector. Should the NFA return to buying milled rice instead of just palay? Okay yan. We can balance naman yan. Kasi meron din mga pagkakataon where we really need immediate rice stocks. No? Probably in terms of calamities, emergencies. Para merong option na makabili agad kami ng milled rice at will not go through the process of milling, etc. No? And ang proposal naman namin sa RTL na yan is to buy from the farmers and farmers group na nag-benefit na rin sa RTL. Kasi sa RTL may RCEP, nagbigay tayo ng mga makinarya doon, rice mill. O di para kumita yung mga co-op na yun, si NFA na rin ang bibili sa kanila. So, makita mo yung merging ng effort. Okay. And if the NFA were to shut down tomorrow, how would it affect food security in the Philippines? OMG, pag sinyat down mo ang NFA tomorrow, I don't know who will handle food security in terms of rice, rice sufficient or rice security. Then it will be up to the private sector na to do that. Yung role ma-shift sa kanila. Gusto ba natin yan? With the effects of the RTL right now, ganun ang nangyari. Importation pa lang yan. Ngayon, yung buffer stock pa into the hands of the private sector. How much more? Yeah. And yung NFA po ba, do you handle, ano yung mga ibang types of commodities that you handle as well? Sa ngayon, rice lang. But next year, as pronounced by the President, bibili na rin kami. Although, at first, on a very limited quantity ng corn. Corn din, yeah. Kasi parang misnomer naman na National Food Pero Authority, pero rice rice lang. Di dapat naging NRA na lang, National Rice di ba? Authority. Yeah. Has NFA improved its efficiency in palay procurement and stock management since you took over? Yes, I can siguro confidently say na talagang nag-iba since I took over. Katulad noon, yung mga sako ng palay, in-accept na namin sa palay procurement that gave us so much savings. No? Plus yung mga old stocks na mga nauna pa, 2023, we were able to mill them all na and then we have converted them to rice and nadi-distribute na ito. So walang wastage, yun yung mga nangyari dito. And at the same time, we put premium now on the quality of rice. Where minamanage talaga yung ating mga stocks by treating them with fumigant para hindi bukbukin, hindi masayang. Kasi may mga losses dyan while nakastock yan. But, can I say, nandun na tayo sa objective natin, malayo pa. That's why we are modernizing. And later on, makikita ninyo yung napakalaking diferensya. Siguro by end of 2027, tapos na itong modernization and we can all be proud of the new NFA. Oh, wow. Ano po yung key differences that we'll see with the modernization program of NFA? Yeah. We are modernizing all our warehouses, repairs and construction of new warehouses, complete with drying, milling, and packaging machines, no? Para pag dinistribute namin, nakapack na rin, na naka-by 10s or 25s, hindi katulad ngayon, no? And all this modernization, interconnected yan, Attorney Karen, no? By an app, kahit saan akong sulok ng mundo, I can monitor each warehouse, rice mill, kung ano nangyayari. Wow, impressive. No? Ano po to? You had to bid this out to yung mga
Ano yung mga contractor dito? Mga foreign ba or local? Local lang yan, pero Kaya foreign nila. brand yung mga Ang yan. No? May galing. mga ano naman dito niyan. So, lahat ng yan, yung mga facilities yan, capable of interconnection lahat at mamomonitor natin. Kanya yung mga pilferage and all, it will become very nil in the future. Siguro by 2027 end. So, ini-envision natin na lahat ng transaction ni NFA digitalize, yung mga tao ko sa field, mga classifiers and mga naka-iPad lahat, kinikiin na lang yung kanilang mga binili, kung ano yung characteristics, and then dire-diretso sa system. Kita ko agad sa central office, sa opisina ko, alam ko, nakapamili na siya ng 10,000 sako. Yung mga ganun ba? Very impressive. So, Oo. yun yung natin, target natin. Yes. And yung naging mga challenges ninyo and restrictions dahil merong ang daming mga balakad sa rice tarification law, how do you go about that in terms of making NFA more efficient despite those restrictions? Kasi matagal pang ma-amend ang batas based on the process that we have when we amend the law. Alam mo, yun ang talagang main challenge ko since I started with NFA. Paano yun mas maging efficient with the current setup? And I must admit, mahirap. Ang ginawa na lang natin is really work hand in hand with some of the LGUs na willing kumuha ng ating mga stocks so that hindi masira ang mga stocks natin or hindi sumobrang tagal. So ngayon po, anong ginagawa nyo? Nakikiusap kayo sa mga LGU para ma-release lang yung mga stocks ninyo? Una sa mga LGUs, doon sa kanilang mga PDLs, sa mga city jails and all, BJMP, other government agencies, katulad ng pati yung DSWD and all, we are constantly working with them, planning with them kung ilan yung kailangan nila and all, just to efficiently manage the stocks. Kasi talagang kung hindi namin gagawin yun, tatagal ang stocks sa loob and it will become, wastage if hindi namin gagawin yung mga ganong collaboration with these agencies and local government units. And ngayon po, tag-ulan na naman na season, do we have sufficient buffer stocks kung merong calamity? Ay, definitely, napakarami, no. Our days to last, yung buong stocks natin ngayon, which is around 450,000 450,000. metric Ang dami tons of equivalent milled rice. It will be enough to last 12 days. Pakainin buong Pilipinas. Buong Pilipinas, tapos 12 days. 12 days. So wala tayong dapat pangambahan. Napakarami ng stocks natin. Kahit bumagyo, kung ano mang calamity ang dumating, meron tayong uhugutin. Yun naman ang hatid ng NFA sa inyo, yung security na hindi tayo mauubusan ng bigas. Thank you so much, Admin Larry. Marami po kaming natutunan ngayong araw. Salamat po. In a time when food security hangs in a balance, the work of the National Food Authority has never been more critical. Under Administrator Larry Lacson's leadership, the agency is facing decades-long challenges: corruption, bureaucracy, rising expectations, and the enduring hopes of millions of Filipino farmers. The road ahead will demand not just policy, but conviction. Be timely informed, be insightful of the news, always stay at the forefront. Join us again tomorrow with another government agency crucial to our business sector. This is Attorney Karen Jimeno. Thank you for spending your hour with us.